Mapagpalang gabi po sa lahat po na nanonood po sa ating daily devotion. Ngayong gabi nga pong ito ay muli po nating pag-uusapan ang fruitfulness. Na ngayon po ang ating main verse ay mababasa po natin sa John chapter 12 verse 24. Pero bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah Jesus, Hallelujah Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Muli, Lord God, ay makakapakinig kami, Lord God, ng iyong mga salita. Samahan mo po ako, Panginoon, sa gabing ito na maipahayag, Lord God, ang iyong mga salita, Lord God, na ikaw ang maparangalan, Lord God, at maluwalhati. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko na lahat po ng kanilang mapapakinggan, Lord God, ay tumingin po sa kanilang mga puso. Maraming salamat po, Lord God. We praise you, Lord God. We glorify your name in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Magandang gabi po muli. Okay. Ang ating po main verse ay mababasa po natin sa John chapter 12 verse 24. Samahan niyo po akong basahin ito. Katandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang John chapter 12:24 po, ito ay nagsasaad ng prinsipyo ng spiritual fruitfulness. Ang spiritual fruitfulness po ay nangangailangan ng sakripisyo at pagkamatay sa sarili. Ito po ay isang katotohanan na unang ipinakita sa atin ni Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. What is the principle of the seed? Okay, ginamit po ni Jesus ang isang butil ng trigo bilang isang halimbawa po upang mapaliwanag ang isang malalim na katotohanan spiritual. Number 1 po, ang butil na nananatiling mag-isa. Ang isang butil na hindi nahuhulog sa lupa ay mananatiling isang butil lamang na kumakatawan sa isang buhay na ginawa lamang para sa sarili. Kung ang isang butil ng trigo ay iniingatan sa ibabaw ng lupa, ito ay mananatiling isang butil lamang. Okay, para po itong tao, no, itong butil po ay nahantulad sa isang tao. Na kung ang isang tao daw po ay mananatili lamang sa kanyang comfort zone, ito ay hindi magiging productive. Hindi mailalabas ang totoong potensyal o talento. Ito po ay hindi mamumunga. Ang butil po, na para ito po ay magbunga, ito po ay dapat daw na mahulog sa lupa at mamatay. Kinakailangan nitong dumaan sa isang proseso, pagbagsak at pagkabulok ng panlabas na balat. Hahayaan itong tumubo at lumaki sa loob para ito po ay mag-produce ng maraming butil. At ang best example po natin dyan ay si Jesus. Si Jesus po ay perpekto at tanging butil na kinakailangang mamatay upang magbigay ng daan sa kaligtasan ng malaking bilang ng mananampalataya. Ang sakripisyo po ni Jesus ang nagbigay ng isang mabunga at mayamang spiritual harvest of people from all nations na makamit ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Paano po ba natin ito mai-apply ang spiritual fruitfulness sa ating buhay? Ang prinsipyo po na ito ay para sa lahat po ng naniniwala at nagtitiwala kay Jesus. Upang maging spiritually fruitful ang isang mananampalataya, dapat pong yakapin at maunawaan natin na ang isang buhay ng pagkamatay sa sarili at sakripisyo. Number 1, dying to self or pagkamatay sa sarili. This means po is letting go of our selfish desires, pride, comfort zone, and worldly ambitions.
Ito ay isang proseso ng pagsuko ng ating sariling kalooban sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga po sa John chapter 12 verse 25, "Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life." Number 2, embracing brokenness and trials. Minsan po, pinahihintulutan po tayo ng Lord na pinahihintulutan po ng Lord ang mga difficult circumstances and challenges upang palakasin po at patibayin tayo. Dumadaan tayo sa proseso ng pruning or pagtatapas. Ito ay upang linisin ang mga bahagi ng ating buhay na hindi na kailangan o nakakapagpabagal ng ating spiritual growth. Ito ay isang mahalagang pong proseso ng paglilinis at paghubog sa atin upang tayo ay mas maging katulad ni Jesus na mabunga spiritually. Okay, sabi po sa John chapter 15 verse 12, "Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit." Number 3 naman po, living for others. As we die to self or pagkamatay sa ating sarili, we are empowered by the Holy Spirit para i-share po natin ang Word of God, to serve others, at makita ang fruit of the Holy Spirit. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsitsyaka, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. At ang impact po ng fruit of the Holy Spirit help us multiplies our influence for God's kingdom. And last po, sacrifice. Ito po ang pagsuko sa ating sariling kalooban sa purpose ng Lord. Ang pagkamatay po sa sarili ay hindi isang katapusan, kundi ito ay isang pagbabago, tulad ng isang butil na tumutubo ng bagong buhay. Ang sakripisyo ay nagbubunga po ng isang masagana at may purpose na buhay sa mundong ito. Isinaad po ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 23, "If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." At bilang pagtatapos po, ang ating devotional lesson sa John chapter 12 verse 24 po is challenges us na makita natin or maunawaan po natin ang sakripisyo or pagkamatay sa sarili ay hindi isang katapusan, kundi ito po ay isang hakbang sa mas masagana at malagong buhay espiritual. At encourage us po na yakapin natin ang ating mga difficult challenges and circumstances and surrender to God's will. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Lord God, maraming salamat po sa mga salita na aming napagpulay-pulayan ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa pagkatawag sa amin na maging mabunga. Tulungan mo po kaming maging masagana at mabunga sa tamang panahon na may dahon na hindi nalalanta. Putulin mo po at linisin ang anumang nakakahadlang sa aming relasyon sa iyo. Ama, wala kaming magagawa kung wala ka. Hayaan mo po na ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinanhunan at pagpipigil sa sarili ay ang siyang makita sa aming buhay. Pagpalain mo po, Ama, ang gawa ng aming mga kamay at isip. Bigyan mo po kami ng karunungan at sipag para sa mas fruitful po na career, negosyo, at mga relasyon, lalo na, Panginoon, ang relasyon namin sa iyo. Tulungan mo po kami, Ama, na ang aming buhay ay maging isang buhay na patotoo ng iyong presensya. Tulungan mo po kami na mabigyan ng kaluwalhatian ang iyong pangalan sa bawat desisyon na aming gagawin. Thank you, Jesus, for your life. We love you, Jesus. We praise you. We glorify your name.
In the mighty name of Jesus, amen and amen.